Jasper. Kaya niyo po at damding ang presensya ng Panginoon. Explain ko sa akin. Salamat po, Panginoon, sa bagong biyaya at araw. Gabayan niyo po kami sa aming pakikibaka. Tulungan niyo po kami ilalasin ang aming mga problema at sa inyo pangangailangan kami ay magtitiwala. Amen. We dream of Filipinos who passionately love their country and whose values and competencies enable them to realize their full potential and contribute meaningfully to building the nation. As a learner-centered public institution, the Department of Education continues to improve itself to better service. Magandang hapon sa inyong lahat. Magandang hapon po, Ginoong Marion. Magandang hapon po, mga panauhin. Ikinagagalak po namin kayong makita. Mabuhay! Bago masubot, yung unang nasa tamang direksyon, yung mga upuan. Kapag okay na, maaari na magsubot. Bago tayo lumuksa sa ating klase, alamin muna natin ang ulat mula sa inyong Pangulo kung meron bang lumigan sa klase natin sa araw na ito. Magandang hapon po sa ating mga panauhin, mga guro, at ikinagagalak po namin na mapabahagi kayo sa klase namin. Ngunit ikinalulungkot ko pong ibalita na may isang liban sa aming pangkat. Ang liban po sa ating pangkat ngayon ay si Medina po, lalaki po. Okay, sige, maraming salamat. Nakakalungkot dahil hindi niya masasaksihan yung ating karawin ngayong araw. Tayo muna ay magbalik tanaw sa ating nakaraang aralin gamit ang tinatawag natin MMK. Kung sa MMK, yung pinapalitan natin ay yung kwento ng buhay ng isang tao. Ngayon naman ang babalikan natin ay yung ating aralin. So meron ako sa inyong ipapakita ang mga simbolo o icon. Nais kong tukuyin ninyo ang sinasaad ng mga pahayag na nakakubli sa bawat simbolo. Ito yung ating mga icon. Ayan, syempre, tatawag tayo ng mapalad na mapipili ng gulong na kapalaran. Para sa ating munang sasagot, si John Lee. Absent sa kanya. Siya talaga yung mapalad. Absent pa yung natawag. George Cedric. Okay, sige, nagulo. Okay, pakibasa. So, gamit ng microphone. Ito ay isang gawain ng tao na nangangailangan ng orihinal na pagkukusa at pagkamalikhain at ang produkto nito. Material man o hindi ay nagbubunga ng pagbabago sa alamang bagay. Ano tawag natin dyan? Ang tawag po natin dito ay paggawa. Hindi nga natin tama, mahusay. Sunod, tawag tayo ulit ng sasagot. Okay, pakinggan naman natin si Ken Sher. Ito ay ang mga gawain ginawa ng mga individual na nagtapos ng partikular na kurso sa kolehiyo o kaya ay may mga postgraduate degree katulad ng abogado, mamamahayag, manggagawa, guro at iba pa. Ito po ay tinatawag natin edukasyon. Anong uri ng paggawa ang tinutukoy dito? O sige, pakitulungan niya siya, dumaano. Ang isinasaad po dito ay ang paggawang professional. O professional. Tingnan natin, tama, mahusay. Sumunod. Pakinggan naman natin si Prince Harvey. Sige, pakinggan natin Prince Harvey. Mga gawain may kinalaman sa pagtatayo at pagpapatakbo ng maliit na negosyo. Anong tawag natin sa uri ng paggawa niya? Yan ay Entrepreneurship. or work of entrepreneur. Tama? Ayan. Mahusay dahil natatanda niyo ba yung ating nakaraang kinalakay? Kung kayo naman ngayon ang iisip ng simbolo,
magkakatawa o maglalarawan sa ating mga manggagawa. Sa anong bagay o hayop kaya kung pwede natin maihambing yung ating mga manggagawa? Sige na natin. Jared. Sige, nakasan na lang yung boses. Maaari po natin ihambing yung mga ating mga manggagawa ko sa kalabaw ko. Alam naman po natin na ang kalabaw ay ang pambansang hayop po ng Pilipinas. Okay, maraming salamat. Meron pa ba? Sa anong bagay yung hayop natin pa pwedeng maihambing yung ating mga manggagawa? Sige, last. Para sa akin po, may hahambing natin ng mga magagawa sa isang langgam dahil alam naman po natin na ang langgam ay laging kalat sa ating bahay, naghahanap ng makakain. Ganun din po ang mga magagawa na naghahanap ng trabaho para magbuhay sa ating buhay. Maraming salamat. Tingnan natin kung yung mga nabanggit nyo bang mga hayop ang bibida sa ibabahagi kong kwento sa inyo. Ano nga ulit yung tawag natin sa mga kwento na pinabibidahan ng mga hayop at kapupulutan ng mga aral? Anong tawag natin sa mga kwento gano'n? O sige. Ano po, babolat? Okay. Sige, maraming salamat. Babasahin natin ang kwento ni Kabayo at ni Kalabaw. Siyempre, para mas ramdam natin yung kwento, kailangan natin ng mga mahusay na magbabasa. Sige, tinatawagan ko yung ating mga napitan na magbabasa. Ito, suotin mo ito. Para ramdam na ramdam mo. Ayan, magandang hapon po sa inyong lahat. Ang init, no? Sobrang init talaga. Pero mas paiinitin kayo ng inihanda namin pagtatanghal sa inyo. Kaya tinatawagan ko na ang magsasadula ng kabayo at kalabaw. Halina kayo. Ang kabayo at ang kalabaw. Isang magsasaka ang nais manirahan sa ibang bayan. Kaya isang araw ay inipon niya ang kanyang mga gamit at ipinasan sa kanyang alagang kalabaw at alagang kabayo. Makaraan ang ilang oras at nakaramdam ng pagod si kalabaw. Ang kaibigang Kabayo. Pag-iusap, tulungan mo naman ako sa mga bibitin sapagkat ako nahihirapan na dito. Hindi ko na kinakaya ang aking mga bibitin at tibabak na mas mabigat ang aking mga dinadala kaysa sa iyo. Aba, kaibigang Kalabaw, iyan ang ipinataw sa iyong balikat ng ating amo. Kaya nararapat mong bitbitin yan. Pag-iusap ko hindi ng Kabayo, tulungan mo na ako dito. Nahihirapan na ako sa aking mga bibitin. At alam mo naman na hindi ako pwedeng mainitan sapagkat ako ay nagpapalamig mamaya sa tabing ilaw. At kapag ako ay nainitan, ako ay madaling mapagod at mamamatay. Ako, kaibigang Kalabaw, bahala ka sa buhay mo. Makakaraan pa ang isang oras at lalong tumindi ang init ng araw. Kaya ang kalabaw ay iginupo ng bigat ng kanyang mga dala at siya'y gumalaw. Nang makita ito ng magsasaka, ay agad niyang kinuha ang mga dala ng kalabaw at ipinasal sa kanyang alagang kabayo. Kung tinulungan ko sana si Kalabaw, hindi sana ganito kabigat yung daladala ko ngayon. At iyan ang kabayo at ang kalabaw. Okay, maraming salamat sa mga nabasa. Pag-usapan natin ang kwento. Maaari niyo bang ibahagi ang inyong nagdamdaman pagkatapos mapakinggan ang kwento? Gamitin natin ang mga emoticons na nakahanda para itarawan ang inyong naging damdamin. Sige, alihin ang emoticons.
Pakita mo sa kanila. Ang napili ko po ay ang emoticon na malungkot sapagkat naniniwala po ako sa kasabihan na no man is an island. Sa kwento po ay pinakita dito na walang tao o walang hayop na nabubuhay ng mag-isa lamang. So ang aral po dito ay dapat lagi po natin ipaprioridad ang pagkakaisa sapagkat sa pagtutulungan po ay mas napapadali at napapabilis po ang trabaho. Maraming salamat. Meron pa ba? Ano naramdaman ninyo pagkatapos natin mapakinggan ang pabula? Sige, kanino? Ang aking napili po ay itong emoticon po na ito. Bakit po masaya ang aking napili? Dahil napagtanto po ng kabayo ang kanyang ginawa. Kung sana ay tinulungan niya po yung kalabaw, di sana hindi po mabigat po yung dinadala niya. Kaya palagi po natin tatandaan na huwag po natin angkinin lahat ng problema. Dahil alamin po natin na lahat po tayo ay may mga kasama sa buhay natin. At iyon ang ating pamilya, kaibigan, at iba pa. Yun lamang po. Tama, nung sabi niya natin, ang ating kapwa ay ating pananagutan. Dapat marunong tayong maglingkod, tumulong sa ating kapwa. Ang tanong, tumutulong ba sa kapwa ang nangyayari? Aalamin natin yan gamit yung tinatawag natin, Lincoln 3 Ps. Okay. Meron ako sa inyo, meron kayong sasagutan sa Google Form. Nakalagay doon yung mga lingkod na pwede ninyong magawa sa kapwa. Check-checkan ninyo kung yun ay nagawa nila. Okay, sige. Naisend ko na ang link. Pakihanda na ang mga cellphone. Tutukuyin natin ang antas ng paglilingkod ng 9 Rizal. Kayo ba ay nasa? Ito na yung natin, link. Nakuha nyo na yung link. O, wait ka muna. Wala mo na magsasagot. Tutukuyin natin ang antas ng paglilingkod sa kapwa. Kung kayo ba ay ganap na nakapaglilingkod, medyo sapat ang naging paglilingkod o hindi talaga kayo nakakapaglingkod sa kapwa. Handa na ba? Okay, sige. Pwede na magpisahan, buksan na ang form, pwede nang magsagot. So, ayan. Meron na tayong dalawang nakasagot. Tatlo na. Maging matapat sa pagsagot para maging makatotohanan yung antas ng paglilingkod ng 9 Rizal. Okay na? Yung nakita natin kaninang mga range para sa antas ng paglilingkod, ayun ay para sa 45 na bilang ng mga batang nakapagsagot. Aalamin pa natin kasi depende pa yan sa bilang ng makapagsasagot. Ilan na, dagdagan pa natin, masyadong konti, 25 pa lang. Sino pa ang hindi nakakapagsagot? Mahina ba ang signal? Yan talaga yung problema natin kapag data hindi nagamit. Sino pa yung hindi nakakapagsagot? Ano problema? I-refresh mo lang yung data ninyo, gagana din mo. Meron na tayong 31, dagdagan pa natin.
Okay na, o sige. Para sa mga hindi nakapagsagot, pwede na to dahil marami na na. Okay, tukuyin natin ang range. Para makuha natin yung galap, kasi kanina nga, good for 45 students. Meron pang dumadagdag. Tayo natin. Kayo ay 44, di ba? Yan natin. Sayang yung mga makakapagsagot pa. Wala na. Ayaw gumana. Wala talaga tayo magagawa kung hindi kaya. Okay na? Wala nang dadagdag? O sige, kunin natin ngayon ang range. Kasi kanina, good for 45. Okay, so meron 37 na kapagsagot. Pagpalagay natin, lahat kayo sasagot. I-multiply natin ang 37 by 12. O, pakikulungan ako. Kasi 12 yung nakalagay na pagdulong ko. Pagpalagay natin kung lahat, check kanina. Ilan? 444. Pagpalagay natin 444 ang 100%. Kunin natin yung 75% kasi di ba sa card, ang pasado 75. So, pagpalagay natin, ganap bang nakakapaglingkod kapag, o ganap kayo nakakapaglingkod kapag nasa 75 to 100% ang inyong nasagutan. Sige, pakikuha yung 75%. 333. So, ito ang, ito pa na natin ilagay. Tapos 75%. Kunin naman natin ang medyo. Bawasan lang natin ang isa. Pagpalagay natin ay 332. Kunin yung percentage ng 332. 332 over 444 times 100. O ilan? Gagamitin yung cellphone. Ilan? Ilan? Isang decimal point lang tayo para pare-pareho. 74.8. Ano ang 50% ng 444? 200. Tama ba? This is the 50%. Sobrahan natin ang isa, 223. To 332. Kunin natin yung percentage, 223 divided by 444 times 100. O, mabamat mo na tayo. Okay. Ilan? 50.2. 25% ng 444. 25%. 444 times 0.25. Ilan? 111. Nakuha na natin yung range para sa antas ng paglilingkod. Ganito talaga mahabang proseso dahil depende sa bilang ng mga nakapagsagot. So makikita natin dito sa harapan kapag ang naging kabuuan ng lahat ng mga inyong sagot ay nasa 333 hanggang 444, kayo ay galap na nakapaglilingkod. Medyo naman kapag nasa 223 hanggang 332 at hindi kapag kayo ay nasa 111 lang hanggang 222. Tingnan natin, mag-compute tayo ulit, i-add natin. Sige, pakiready ang calculator. I-add natin yung lahat ng inyong mga naging kasagutan. Sige, 38 plus 38. Okay na, plus 30, plus 19, plus 20, plus 35, plus 36, plus 34, plus 9, plus 25, plus 32, and plus 13. Tignan nga natin yung resulta. Okay na? Ano lumabas? 300, ilan? 346. Ano ang masasabi niyo sa kinilabasan ng antas ng paglilingkod ng 9 Rizal? Ito kayo, nasaan kayo dito? Ano masasabi niyo?
O, sige nga, ano masasabi ninyo? Nasaan kayo sa angkas ng paglilingkod? Kayo ay nasa pakilakasan para marinig sa likod. Okay na. Ano to? Nakita po natin na ganang pong tumutulong ang kaibigan. Ayan, nakita natin. Sige, papatunayan natin. Ano kaya sa palagay ninyo? Ang naka-influensya o naka-apekto, bakit ang naingisal ay nasa ganap na nakapaglilingkod sa kapwa? Bakit kaya ganun yung lumabas? Bakit ganun yung inyong mga sinagot? Ano yung naka-influensya o naka-apekto? Maaari ba natin masabi na kayo ay, na ang pamilya ninyo ay naka-influensya? Bakit kayo nakakapaglingkod sa kapwa? Pwede rin ba ang paaralan? Pwede rin ba ang ating komunidad? Sige, pakinggan natin. Ano ang naka-influensya? Bakit kayo ay ganap na nakapaglingkod sa kapwa? Yung mic, para maliit mo. Ito po ay base sa mga nakakasalamuha po natin sa ating lipunan. Gaano po tayo ano sa paglilingkod sa ating kapwa. Paano yun? Ano yung ibig mong sabihin ko? Paano ka na-influensyahan ng mga nakakasama mo sa ating paligid? Sa mga nakikita ko po sa kanila, doon po ako nai-influensyahan na gumawa ng kabutihang panlahat. Okay, maraming salamat. Maraming sa'yo. Pakinggan naman natin ibang kasagutan. Di ba ano naka-influensya? Bakit ka na? Para po sa akin, bilang mga kabataan po, naka-influensya po ang aming mga magulang po. Dahil nung bata pa lang po kami, o mga maliit pa lang po kami, tinutulungan lang po kami kung paano po tumulong po sa iba, para po may makita po namin yung pagpapahalaga po o pagmamahal po namin sa kapwa po ng tao. Tama, sabi nga natin talaga naman napakahalaga ng pamilya. Kasi ang pamilya ang pundasyon ng ating lipunan. Lahat ng mga magagandang asal, unang-una natin matututunan sa bahay, di ba? At yan ay daladala natin sa ating tahanan. Pwede ba natin masabi na ang eskwelahan o paaralan ay nakakatulong din, nakaka-influensya para sa paglilingkod ng isang tao? O sige. Sa aking kalagay po, tunay nga po nakakatulong din ang eskwelahan sa pagpapakita ng resulta sa kung ano po tayo dahil sa mga kaibigan po o klase po na meron tayo. Maaari po nila tayo ma-influensyahan kung gagawa po ba tayo ng tama o mali. Pero syempre, ang mas mahalaga po ay kung magpapakita ng paggawa po ng tama o ang mga tamang asal. Yun, no? Pwede natin masabi na napakalaki ng tulong ng eskwelahan kasi ang eskwelahan ang nagpapagulat, nagdadagdag panalo ng kaalaman at kinahasa pa yung mga magagandang asal na tinuturo sa bahay. Yan ang papel ng eskwelahan. Kasama rin doon, huwag natin kalimutan yung iba't ibang organisasyon, club, na meron tayo sa ating paaralan. Nakakatulong din ba ang mga organisasyon na siguro pakinggan natin, may paliwanag lang. Bilang isang mag-aaral po at officers po ng iba't iba pong club organization sa paaralang Lakandula, tunay ko nga pong masasabi na ang mga club organizations na mayroon po tayo ay may malaking impluensya po sa ating asal po at sa antas po ng ating paglilingkod. Tulad na lamang po ng Yes O Club, dito po nagsasagawa po tayo ng tamang asal ukol po sa ating kapaligiran. Dito po tayo tinuturuan ng tinuturuan ng pagboboluntaryo ukol po sa isa pong paggawa po ng pangangalaga po sa ating kalikasan tulad po ng pinasasagawa po ng ating principal ngayon, ang Clean Up Drive po, kung saan ang bawat mag-aaral po ay may kakayahan po na makapaglinis po at tumulong po sa paglilinis ng ating paaralan. Yan, kaya ang lahat ng mga mag-aaral ay hinihikayan na lumahok sa iba't ibang klase ng samahan kasi mas lalo napapaunlad yung kanilang pagtulong sa kapwa. Eh, paano yan na? Nakaka-influensya rin ba yung ating paligid? Lalo na ngayon, sa sobrang sa paglipas ng panahon, tayo ay nasa makabagong panahon na iba-ibang gadget, tayo ay nasa makabagong panahon, laganap ang social media, nakaka-influensya rin kaya yan sa antas ng paglilingkod ng isang tao. Kasi marami ngayon, di ba, yung mga vloggers, kapag sila ay tumutulong, laging naka-video, naka-live, nakaka-influensya rin kaya yan.
O sige, pakinggan natin. Iba naman. Ang iba na wala na bang iba? O sige, let's mo lang. Opo, malaking impluwensya po yung binibigay nila dahil tulad na lang po ng mga malalaking celebrity po, maaari po silang mamahikayat ng mga taong humahanga sa kanila. Pero dapat isipin din natin kasi hindi lahat ng tumutulong ay talaga namang bukal sa kalooban ang kanilang pagtulong. May mga tumutulong katulad niyan. Yung mga planners natin, binibidyohan pa yung kanilang pagtulong. Pero may mga ilan naman na pang-front lang no, para dumami ang views ng kanilang ng video. Maaari nyo bang ibahagi yung inyong salary sa tuwing nakakakita kayo ng inyong sa tuwing nakakakita kayo ng voluntaryong tumutulong sa inyong kapwa? Ano yung masasabi ninyo sa mga taong voluntaryong tumutulong sa inyong kapwa? Wala na ba iba? O sige, ito naman. Sa palagay ko po, in contradiction po sa mga vloggers na sumisikat sa iba't ibang social media platforms tulad ng Facebook at Instagram, ang mga bayaning hindi nakakabit sa esensya ng mga social media platforms upang umani ng mga samot-saring reaksyon ng iba't ibang mga mamamayan at para na rin sa pera. Sila ang tinuturing kong bilang mga bayani ng kontemporaryong lipunan sa ating panahon. Dahil sa mga samot-saring suliranin na kinaharap ng ating lipunan ay sila ang may tanging layunin at abogasiya na natapusin at buksain ng mga ganitong problema. Kaya sa kanilang pakikilahok at voluntaryong pakikilahok sa mga advocacy at programang nagsasaad ng pagtataguyod ng pangangalaga sa ating lipunan, ay sila ay ang may dakilang tungkulin at layunin para sa kabutihang palaad sa ating lipunan. Salamat, ano? Sa totoo lang naman, hindi lang naman nasa kamay ng isang tao ang tungkulin. Dapat lahat tayo nagtutulong-tulungan para makamit ang layunin ng ating lipunan. At yun nga yung kabutihan pa, lahat. Bakit ba mahalaga ang pagtutulungan sa lipunan? Bakit mahalaga? Bakit kailangan natin magtulungan sa ating lipunan? Iba naman, o sige, yung si B2. Ayon po kay Manuel L. Quezon po, ang pag-unlad ng isang bansa ay nasasalin sa katauhan ng kanyang mga mamamayan. Sa pamamagitan po ng pakikilahok at voluntaryong pakikilahok ay mas napapabilis po ang mas napapalagana po ang mga mabubuting advokasya na makatutulong sa pagtamasa ng isang pangkabutihang panlahat. Sa pamamagitan po ng mas maraming kumikilos na tao, ay mas mapapadali po ang trabaho ng isang tao dahil maaari itong mahati sa maraming tao at mas mapapabilis ang antas ng pagtulong at pananalig po. Okay, maraming salamat. Ngayon, paano bilang isang mag-aaral, paano ninyo hihikayatin yung inyong kapwa na tumulong din sa iba? Sige nga, yan yung challenge eh. Kahit kayo ay mag-aaral pa lang, meron kayong kayang gawin. Paano nyo hihikayatin ang inyong kapwa na tumulong din sa iba? Sige, Kagyan. Naniniwala po ako na maaari ko pong maimpluwensyahan at mahikayat ang aking mga kapwa mag-aaral at mga kaibigan sa pamamagitan po ng pagpapakalat po ng ideya ng voluntarismo. Sa pamamagitan po ng social media po at paggawa po ng iba't ibang poster at post po sa iba't ibang social media tulad na lamang po ng Facebook, Instagram at iba pa pong app na tunay nga naman po tinatangkilik ng iba't ibang mga bata po na tulad ko at syempre po ng mga matatanda po na gumagabay sa atin. Maaari po tayo gumawa po ng infographics ukol po sa kahalagahan ng pakikilahok po sa mga voluntarismo po na gawain at kung ano nga ba ang maitutulong at epekto nito sa ating lipunan at ekonomiya. Okay, nga po, ulit natin nababanggit ang dalawang salita, pakikilahok at voluntarismo. Ano bang pinagkaiba ng dalawa? Sige, pakibasa. Ano ba ibig sabihin ng pakikilahok para mas maintindihan natin?
Sige, iba naman. Landahan ha. Pataas ka. Ayan, sige. Pakikilaw. Pagkilos ng isang individual o mga pangkat na nag-organisa ng kanilang mga sarili na sama-samang nagtatrabaho upang subukan at tuluyang malutas ang suliranin sa lipunan. Ano naman ang ibig sabihin ng volunteerismo? Ayan, pakibasa kung sa katabi na lang. Volunteerismo. Paraan ng paglilingkod at pagpapakita ng pag-ibig sa kapwa at lipunan. Ito rin ay tinatawag na bayanihan, damayan, kawang-gawa at bahagi. Lahat ba ng pakikinahon ay may volunteerismo? Lahat ba ng pakikinahon ay masasabi natin may volunteerismo? Meron o wala? Lahat ba ng pakikinahon ay meron volunteerismo? Kasi hindi lahat ng nakikinahon ay kusang loob na ginagawa yung kanilang pagtulong o kusang loob silang sumasali sa isang gawain. Pero pwede ba natin masabi na lahat ng volunteerismo ay may pakikinahon? Bakit? Kasi lahat ng volunteerismo ay mayroong pakikinahon. O sige nga, pakinggan natin. Para sa aking pagkakaibigan ko, ang volunteerismo ay tunay na makikinahon sa ating lipunan dahil ang volunteerismo po ay hindi na po basta na pagtulong. Inaalay din po natin ang ating sarili sa lipunan upang tulungan ng iba. At minsan, naliiwan na natin ang ating sarili sa likod. At inuunan natin ng iba para sa ikabubuti ng lahat. Ang volunteerismo ay napapahiwatig din ng pagmamahal natin sa kapwa at sa lipunan. Sana nga, no, lahat ng tao gano'n, no? Mas inuuna yung iba bago yung kanilang sarili, pero mahirap yun. Kasi nga, diba may kasabihan tayo, we cannot give what we don't have. So dapat meron din tayo bago tayo tumulong sa iba. Pero meron talagang mga tao na inuuna yung kapakanan ng iba bago yung kanilang sarili. Sa bagay kanya-kanya namang pananawalan sa buhay. Meron tayong papanoorin na isang tao na talaga namang inaral na ang kanyang sarili para sa iba. Siya si Efren Peña Florida. Being named CNN Hero of the Year made Efren Peña Florida a national hero back home in the Philippines. A TV movie was made about his life, and he even got his own television show. But for Efren, the support for his mission meant the most. When we started this, people were laughing at us. That crazy idea had gone a long way. Today, his pushcart classrooms can be found all over the country. He's also built 2 education centers and a high school. The work Efren started when he was just 16 has now reached around 40,000 children. We're never too young to give back to society, and one is never too ordinary to be a hero. So yan si Efren Peña Florida. No, siya ay isang guro sa Pilipino. At talaga namang napakarami niyang pinagdaanan sa buhay. At nung nagsisimula pa lamang siya sa pagtulong sa kanyang kapwa, siya rin ay sinubo ng kanyang kapaligiran. No? Maraming mga grupo, mga gang, fraternity ang gusto siya isali sa kanilang grupo. Kaya lang hindi nagpadala si Efren Peña Florida, mas pinili niyang tumulong sa kanila, sa kanyang kapwa. Kaya si Efren Peña Florida, ginawa na siya na Hero of the Year noong 2009. Dahil niya sa kanyang dedikasyon sa pagtulong sa kanyang kapwa. At yung kanyang parangal na tanggap, yan may sagisag ng kanyang ginagawang bukal sa kalooban na pagtulong. Ngayon po kayo naman ang iisip ng simbolo na kakatawan sa inyong natutunan sa ating aralan. Ano kaya pwedeng simbolo ang pwede para kumatawag sa inyong mga napulot sa ating aralin? Sige, gamitin ang bond paper para distribute. Nais kong bumuhin kayo ng isang simbolo na kakatawag sa inyong natutunan na pulot sa ating mga tinalakay. Okay na, ready na? O, pakihawakan na yung gagamitin sa pag-uwi para sabay-sabay tayo matatapos. Okay, ito halimbawa kung ang naisip mong simbolo ay puso
puso kasi natutulungan ko ng pagtulong ay bukal sa kalooban at walang hinihiling kapalit. O kayo naman, anong simbolo ang kakatawan sa inyong napulot sa ating araw? Okay. Nakatapos na. Mamaya ang tatawag tayo ng dalawang mag-aaral na magpapaliwanag ng kanyang natutunan. Magpapaliwanag ng simbolo ng kanyang iginuhin. Malapit na matapos ang oras. Okay, last 44 seconds. Okay na, malapit na matapos ang oras. 15 seconds. Okay, time's up. Start. Sige, katawan tayo, magpapaliwanag ng kanyang iginuhin. Okay, sige. Pakinggan natin yung iginuhin ni Almira. Pakinggan natin ang paliwanag sa iginuhit na simbolo ni Alvin. Ang ginuhit ko po na simbolo ay mundo po na may taong magkakahawa. Wala po akong talent sa pagguhit, ngunit po ang nilalaman po nito ay para sa akin ay tunay po na makabuluhan sapagkat ang mundo po na ating inaapakan ay mahalaga kung tayong mga tao ay ang magtutulong-tulungan. At sa bawat kilos na ating ginagawa, kung magkakasama po natin itong ginagawa o nagtutulungan tayo ay lahat ng bagay ay mapapaunlad natin at mas mapapaganda natin ang mga resulta. Maraming salamat. Pakinggan naman natin, maaari mo bang ibahagi sa amin ang iyong iginuhit? Pakita mo sa amin. Ang ginuhit ko po ay isang puso na inahawakan ko ng dalawang kamay ko. Tapos yung puso ko, napapakita po siya ng mga halaman. Yung halaman po, sisimbolo po nito yung pagiging bukal po sa loob ng ating pagtutulong sa kapwa. Dahil ang mga halaman po ang halaman po, alam po natin na ito ay natural po sa aming kapaligiran. Hindi po ito ginagawa ng tao lamang, kundi ginagawa po ito ng ating pinaka-tao, pinaka-damdamin natin na gusto talaga natin tumulong. Itong mga aros naman po na ito na dumidirekta sa taas, sinisimbolo po nito yung pag-uunlad po ng kada isa sa kada
pagpalahok ng ninuman. Maraming salamat. Napakahusay. Huwag natin kalimutan. Tandaan. Sige, pakibasa. Ay ba naman? Pakibasa. Isang pindot. Wala. Ayan. Tandaan, ang kusang loob na paglalaan ng sarili para sa pagpapatuloy sa kapakanan ng kapwa ay isang mabuting prinsipyo na tumutupad sa pag-ibig sa kapwa. Ayan, ano? Isa pa, kailangan din natin tandaan. Ito, isa pa. Pakibasa yung katabi naman. Yung katabi mo. Kahit sino. Tandaan, ang pagtutulungan ay isang halimbawa ng volunteerismo pag-aalay ng sarili sa iba at mahalagang salin sa pagkamit ng kabutihan ng lahat. Dapat hindi lang puro salita. Ang palagi natin sinasabi na tayo ay tutulong. Dapat gagawin din natin sa gawa. Kaya naman ngayon, kayo ay gagawa ng isang pangako ng paglilingkod. Ididikit ay lalagay ninyong pangako dito sa mga naka-cut out, nahugis kamay, tapos ididikit sa kapa ng paglilingkod. Sa kapa, dahil tulad ng isang bayani, tulad ng isang superhero, sila ay naglalaan din ng kanilang sarili para sa kapwa. O, sige. Okay na ba? Ibigyan ko na lahat ng grupo. Ayan. Sige, pakitanggal muna. Pakidistribute muna yung mga pulis kabay. Ayan. Kayo ay gagawa ng isang pangako, pwede namang commitment na kayo ay maglilingkod at tutulong sa inyo kapwa. Okay na? O, sige. O, maaari na mag-upisa. Okay, pag nakatapos na sa paggawa ng pangako, pwede na itigil yung kamay doon sa kapa. Ito, pwede dumamit ang tail. Sige tayo na yung mga represent ng dati. Pag nakatapos ko na, itigil ko na. Sabi ko magdala kayo ng tape. Asan yung mga tape ninyo? Magdalitin nyo yung tape. Yan naman stapler. Baka magdulong mo. Mag-stapler lang, scotch tape lang. Yung mga nakatapos na itong tape, pakidikit na sa kapa. Double time. So yung ating mga representative, isang pangako na lang ang babanggitin sa harapan. Ang grupo wala pa naiinit.
Okay lang, sige, tapos na ang oras, maaari na magsuko. May iwan lamang yung ating mga representatives. Sige, unahin natin ang pangkat-apat muna tayo. Pangkat-apat, kabaliktad naman. Sige. Opo na yung iba. Okay na. Opo na yung iba para mapakinggan natin ang pagpapaliwanag ng pangkat-apat. Pag ayaw talaga tumigil, tawakan mo nila. Ganun talaga. Okay, sige. Handa na ba? Sige. Isang magandang hapon sa inyong lahat. Ako ang inyong bayaning mag-aaral. At ngayon, babasa ko ng isang pangako na mula sa aking mga kagrupo. Ang napili ko ay ang pangako ni Isabela May Cubero. Ako ay nangangako na aking isasagawain ang mga salitang aking binibitawan tungkol sa pagpapalaganap ng pagtulong, voluntarismo, at iba pa. Dahil walang halaga ang salita kung walang pagsasagawa. Next. Maraming salamat. Okay, pangkat-tatlo. Ako si Elmo, ang superhero ng buhay mo. Hindi lang ako tigapagligtas ng mundo, tigapagligtas din ako ng puso mo. Ang napili kong pangako ay, di ko alam, ang pangako ko sa aking sarili ay ang patuloy na magbigay ng tulong sa abot ng mga kaya, maglaan ng oras sa mga nangangailangan, at maging inspirasyon sa iba upang sila rin ay makikaya. Maraming salamat. Okay, sunod naman ang pangkat-dalawa. Mula sa kanan, kaliwa, harapan, likod, taas, baba, ako, Kadri Kalilo, berde sa inyong harapan upang basahin ang pangako na aking napili. Nakasulat dito, ako'y nangangakong magkusang loob na tumulong sa aking kapwa upang pairalin ang kabutihang panlahat at para magkaroon ng kapayapaan sa komunidad. Yun lamang at maraming salamat po. Maraming salamat. Pangkat-dalawa, pangkat-isa. Siyang nagmula sa kalawakan, sa impyerno, sa langit, o sa mundo. Ako ang nag-iisang waterhan. Pero teka, wala bang palakpakan? Ang napili ko na pangako mula sa aking kapwa na nasira na ay nagmula kay Eric. Nangangako akong voluntaryo ko maglilingkod at pakikilako sa mga bagay na hindi lang ako ang makikinabang, kundi ang kapwa ko din. Dahil naniniwala ako na sa aking pagunlad ay dapat kasama natin ang iba. Ayun lamang po, muli! Ayun lamang at maraming salamat sa inyo lahat! Maraming salamat. Kapag-awasay. O sige, palakpakan niyo muna ang inyong mga sarili. Okay, pala naman kayo ay merong natutunan ngayong araw. Para sukatin natin kung talaga bang tumatak sa inyong mga isipan. Ang inyong natutunan, aaramin natin yan gamit ang green flag o red flag. O sige, pakilabas kayo mga flags. Ready na ba? Asan yung isang mic natin? O sige. O pakipasok yung mga ano sa katabi. Yung mga ano, pasok mo na yung mic sa katabi mo. Okay, sige, punta natin. Tutuloy natin yung sinasaad ng bawat pahayag. Kung ang pahayag ay tama, itataas din yung green flag. Kapag naman hindi, itataas
red flag. Okay, sige. Pakibasa mo ng pahayag. Kung nasa yung microphone natin, kung sino may hawak ng microphone, siya na ang babasa. Okay, pakibasa. Napaglilingkuran natin ang Diyos sa ating pagtulong sa iba pang niyang nilikha. Ano yan? Yan ba ay green flag o red flag? Okay, tingnan natin. Green flag. Okay, sumunod. Papasa mo naman sa pangmatulaw. Okay, sige. Nakatutulong ang pakikilahok at volunteerismo sa pagsubok na magmalutas ang mga suliranin sa lipunan. Ano yan? Green flag o red flag? Kung nasa may mga green flag, huwag nyo tinatakas. Okay. Okay. Yan ay green flag. Sumunod, pakibasa na yung microphone sa kanila. Okay, sige. Layo ng volunteerismo na mapapagay ng tulong at serbisyo sa mga nangangailangan para may sulong ang mabuting paglaban. Green flag, red flag. Parang wala naman nangyarihan. Parang na. Okay, mama, sumunod. Hi! Sa panahon ng suliranin at krisis, mahalagang magtinahog at mag-volunteer upang makamit ang inaasahan ng pag-unlad sa lipunan. Green flag, red flag. Okay, mama, green flag. Sumunod. Panghuli. O sige, pakibasa na. Gusto na. O sige, siya na. Nararapat lang na may kapalit ang pakikilahok at volunteer. Green flag, red flag. Okay, red flag. Okay, napakalaman sa sarili, napakawisay. Ayan. Huwag kalimutan, kopyahin ang assignment. Picture mo na. Kapag na-picture na ba? O bago tayo mag-sinalisa, tayo naman ay magdadasal. Sige, tumayo na ang lahat. Sabay-sabay na lang. Maraming salamat po sa aming mga natutuhan ngayong araw. Naway magamit po namin ang mga karunungan ito sa paglilingkod sa aming kapwa. At patuloy mo po kami subaybayan sa lahat ng oras. Amen. Maraming salamat, Elizal. Maraming salamat din sa ating mga panuhin. Sige, masunod po muna. Taas na kamay, kayo buhay pa. Ganyan nga.
Ganyan mga kapatid, sana buwan ang values department. Tatandaan niyo lagi, hindi kayo nandito sa tulong-tulong, lagi niyong isasama ang bawat isa sa anumang laban na inyong pinagdadaanan. Ang pagdidesisyon ninyo katulad kanina, mayroong hindi daw magaling mag-drawing, pero naitawid niya yung gusto niya i-akain. Sabi ko, parang drawing naman muna. Kaya talagang drawing na, diba? Kaya talagang sinasabi ko kanina, hindi nakalimutan ka na. Very good. Ilabas mo yung talento mo. No? Huwag yung tago. Magaling din ang kanyang pagpasok ng courses. Ang kanyang intelligence. Marami kayo nagamit. Nag-drawing. Nasaan na si Kalabaw dito kanina? At saka si Kabayo. Si Kabayo, inuto pa kanina eh. Okay, palakpakan natin mo. Marami sa'yo na ipalabas sa'yo na kung kayo lang ay nanonood. Yan. Okay. Once again, congratulations! Picture po tayo. Wag mo na kayo maalis. Pag nag-picture ko, kayo ganyan na, okay lang. Kasama kayo sa picture. Kailangan namin ito. Diba na? Mga kapatid, ito tayo. Hindi naman matay sa eskwela. Yan, hindi matay sa eskwela. Okay na yun dyan sa kalipit ng mga kalat. Ibigin natin yung mga kalat na. Kapalungan mo na kayo ng solid. Power.